Iisa-isahin po natin ang mga ibinabato pong intriga ngayon kay Miss Susil na kung saan sangkot ang tatlong lalaki. Unahin na natin si Jay Manalo. Narito ang isa sa mga resibo. Ma'am Susil, at meron pang isang pasabog. Ha? Tito Merlis, saan niyo ba nakuha yan? Panibagong pasabog, panibagong paliwanag. Grabe, Paano ba ang kayo dami. nag-i-inisyo ni Jeric Rabal? Ganun ba yung close? Yung pinakapasabog sa lahat. Pinakamatinding pinag-uusapan. At ito ay ang Jeric Gonzalez. Sasagutin ko ang tanong na yan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw, kung anong oras man dumarating sa inyo. Ang vlog kong ito, maraming salamat dahil patuloy na tumataas, dumarami ang ating subscribers, naniniwala at nagmamahal sa atin. At this time naman, kakaiba na naman ang ihahatid ko sa inyong chika. Medyo may patikim na intriga. May patikim na sino siya? Bakit ba? Ano ang katotohanan sa kwentong kinapapalooban? Isang producer, isang may-ari ng magandang pawn shop, nalilink sa mga aktor. Hindi lang isa, merong dalawa, katunayan, tatlo sila. Please welcome the one and only Miss Susel Nipa. Thank you. Hello, Miss Susel. Okay lang. Kamusta na po kayo? Okay lang ako. Susel, kasi naging controversial ka nowadays. Pinag-usapan ka sa apat na sulok ng showbiz. Ay, galing Pasensya na po kayo. Medyo magko-controversial muna po ako ngayon. At this time po, dyan lang po kayo sa pwesto ninyo. Hold your breath dahil may matindi po tayong pasabog. Pero bago yan, kilalanin muna natin si Miss Susel. Miss Susel, gusto kong ang itatanong ng ating mga kababayan, ng ating mga subscribers, ng ating mga listeners. Sino po ba kayo? Ako po si Susel Nipa, may-ari ng pawn shop ng Y&S, pawn shop, 6 na pawn shop. May another business po ako, yung Manpower Services International. Dito ako nakatira sa Maynila, Makati. Alam mo, Tita Morley, pinagbigyan kita kasi nagandaan talaga ako ng programa nyo po. Pag sa gabi po, pinapanood ko lahat ng mga programa nyo. Kaya nag-isip ako na ikaw kukuhanin ko kasi kampante ako para sa'yo. Ang totoo po niyan ay pong makipag-usap ni Miss Susel dahil intriga nga ito, ang kanyang mga anak ay mga titulado. Plus idagdag pa, ang Yes. kanyang dating husband ay isang kilala sa lipunan. At dahil nga po daw na nanunood siya sa ating vlog po, thank you so much, na papayag ko po siyang makausap ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Okay po. Kayo po ay dating wife ni... Ni Colonel Nipa po. Ngayon ay wala na po kayo. Nanood na matagal na po. Para sa kaalaman ng maraming nanonood po sa atin, si Miss Susel ay may anak. Ilan po anak ninyo, Ma'am Susel? 7 po. Sino-sino po sila? Pwede ba ipagkaloob niyo sa amin ang pagkakataon na makilala sila ng publiko? At ano po ang kanilang mga natapos? Isang mechanical engineer, isang civil engineer, 2 architect, at saka isang doktora, at saka isang piloto. Babae yung piloto ko, at saka isa yung nagtatrabaho ngayon sa Marriott, interior designer. Suma total, 7 ang anak nyo. At lahat ng ito ay nakapagtapos. Yes po. At ito ang iniingatan nyo ngayon. Yes po, sobra. Ayoko pong masali sila sa mga intriga, kaya gusto nila magpa-interview ako na ang lahat ng bintang sa akin ay walang katotohanan po. Iisa-isahin po natin ang mga ibinabato pong intriga ngayon kay Miss Susel na kung saan sangkot ang tatlong lalaki. Una muna si Sel, pero bago natin pag-usapan ang tungkol dito sa tatlong lalaki na babanggitin natin na pawang sikat sa showbiz, Yes po. ay pag-usapan muna natin ang personal mong buhay. Pwede po ba? Okay naman po. Balita ko po kasi ay bago kayo pumasok sa pag-aasawa, bago kayo magkaroon ng mga pawn shop Yes at po. mga business, ay kayo po ay nag-artista. Hindi naman po natuloy nung way back 1988. Hindi naman natuloy kay Director John Posadas yun during that time.
Kasi yung pamilya ko nga, hindi po pwede. Kasi ayaw nila maano yung pangalan ko at masira yung apelido nila din. Kaya hindi ko natuloy. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking itatanong. Ano po? Dahil sinasabi na pagpasok nyo noon sa showbiz ay magbo-bold kayo. Yes po. Totoo ba yan? Totoo yun. Pero hindi ho natuloy. Dahil, siyempre, nalagaan ko yung apelido ng nanay ko. Sino po yung mga kasabayan yung artista na naging artista po? Dati si Lala Montelibano lang po. Lala Montelibano. Yun lang pong naano ko noon. Pero mga 1 week lang siguro, hindi ko na naano kasi nagagalit yung nanay ko pag nalaman niya eh. Yun, nahinto yun. Ang isa pa raw sa kinatatakot ni Miss Susel ay yung hinubaran siya. Pipictorial kayo na nakahubad. Yes po. Na-pictorial ba kayo? Siyempre nung araw kasi screening ka eh. Mm. Ayun lang na parang nagkaroon ako ng takot. After the screening, natakot ako, hindi na ako umulit. Kumbaga parang ilo-launch kayo bilang bold star. Yes, oo, yun po. At dahil pag bold star ng mga panahon na yon, sexy, maganda, at talaga namang maalindog ang dapat. Oo. At yun ang dahilan kung bakit nabingwit ni Miss Susel ang puso ni Colonel. Yes po. Tama ba ako? Tama po. Kumusta naman ang naging buhay ninyo ni Colonel during that day? Siyempre, bata pa ako noon. I think 15 years old ako, siya 38. Kaya medyo siya ang nag-adjust sa akin dahil bata pa ako. Kalaunan po, naghiwalay. Hindi naman kami naghiwalay totally. For the sake na lang sa mga bata, nagkikita pa rin. But siguro mga after 7 years, talagang wala na po. Pero ang mga anak ko, patuloy lang sa kanilang daddy. Yung 7 na anak mo, kay Colonel lahat yon. No, bali yung 3 lang. Tapos yung 4 sa iba. Yung, oo, nag-asawa ako ulit. Naasawa ko yung seaman. From Colonel to Seaman. Nagtataka, nag-iisip ang marami nating kababayan sa mga sandaling ito. For sure, iyan ang inyong nasa puso. Pero itatanong ko po ito, paano nga ba pumasok at na-involve si Miss Susel sa showbiz? Paano po kayo nakapasok sa showbiz? Si Darius Rason, friend ko siya sa Rotary kasi Rotarian ako eh. Doon kami nagkakilala. Kalaunan, sinabi niya sa akin, bakit hindi mo i-produce yung senior moment? Ang sagot ko naman sa kanya, ayoko magpasok sa showbiz kasi ayokong, alam mo naman ang showbiz, di ba, magulo. Ayoko naman pati yung mga pamilya ko is ma-involved. That's why sabi niya, shooting lang tayo. After that, wala na. Pinagbigyan ko si Darius. That's why nakilala ko si Neil Buboytan through Darius. And then, pinag-usapan namin yung senior moment na yun. Siguro mga 2021 pa, 2022, pinag-usapan namin. But after that, hindi natuloy. Kasi nga, parang wala talaga sa loob ko magpasok ng ganun. Nagkita naman kami ng 2023, last ng year ng 2023, siguro mga November, nagkita kami ulit sa circuit. Sabi yun, Susel, tuloy na natin yung mag-produce mo ng movie kasi wala pa yan dito sa Pilipinas yung senior moment na yun na title. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng 3 days pag-isipan ko. And then, after 3 days, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, direct, sige, isushoot natin. Siguro in God's will talaga na ma-produce ko yung senior moment na yun. Kinabukasan, nag-meeting kami. After 3 days na ulit, shooting na kami. Isa-isahin natin, tulad ng aking ipinangako sa inyo, ang mga lalaking nililing involved kay Susel. Unahin na natin si Jay Manalo. Ano po yung kay Jay Manalo? As may artista ko siya sa Deadly Hours, pero wala ko kaming friend lang kami talaga nun. Pero may mga pictures, may mga video kayong magkasama na parang sweet din kayo. Ganon siguro ang friendship. Kasi sa akin naman, wala namang mali siya eh. Depende sa mga tao kung bigyan nilang mali siya. Pero nakita niyo po yung lumabas na yun ngayon. Pictures ninyo and video ni Jay Manalo. Ay, hindi pa po. Wala akong nakita. Ewan ko lang kung baka na-picturean nila. Pero wala kaming ni Jay Manalo. Narito ang isa sa mga resibo na di umano ay may ugnayan. Merong lihim na relasyon si Susel at si Jay. Dahil dito sa picture na ito, sweet na sweet. O parang nagbibiruan ang dalawa. Ma'am Susel, Yes po. ayan po. Ay, ganun lang kami talaga ni Jay pag nagkantahan kami. Pero wala yun. Wala. Kaibigan ko lang yun. Paano kayo naging close ni Jay Manalo? Because siguro sa movie namin ng Deadly Hours, pero wala ko kaming connection about sa mga ganun. Nagkatuwaan lang kami niyan. Katulad din yung na-rumors ngayon sa akin. Ganun din ako. Ganun lang ako pag sa mga artista ko. Mahilig lang po ako magharutan. Kasi parang masaya lang ako. At meron pang isang pasabog. Ha?
Tito Morley, saan niyo ba nakuha yan? Parang nagselos din sa kanya itong si Jeric Rabal. Panibagong pasabog, panibagong paliwanag. Grabe, Paano ba kayo dami. nag-i-inisyo ni Jeric Rabal? Kasi close friend kami talaga. Ganun ba yung close? For 11 years. Eto po, panoorin po uli natin. Si Jay, tagal kong kasama yan, no? Oh, yung tato. Oh, ayun ka. Tapos yung babaeng merong laging tumbler. Wala ako dyan wala ako dyan Saan ako? Yung sinungaling, ayan, no? Ayan ka. Ayan si Jay. Baka kala mo, hindi ko. Ganun lang naman kami ni Jeric. Kasi minsan po, pag dumating siya dito, kakain kami galing ng Pampanga kasi neighbor ko siya sa Pampanga. Mhm. May bahay din po kasi ako sa Pampanga, sa San Fernando, sa Lecture 2. Minsan, neighbor ko siya, yayaan kami, halika, kain tayo, ganito, ganyan. Karaan na niyaya akong kumain, sabi ko, wala ako. Hindi ko alam kung bakit nagka-picture yan. Meron siyang ganyan. Picture video. Nag-video na galing sa kanya. Hindi ko alam na binidyo niya. May picture siya na binidyo. Parang si selos siya sa'yo na parang yun ang iniintindi mo na lang siya, pinababayaan mo na. Ewan ko kung anong ano niya sa akin. Basta ako, kaibigan ko siya for 11 years. Hindi ba niya kayo niligawan? Parang wala namang ligaw na ganap eh. Ano lang? Sama-sama lang. Wala ba siyang paramdam? Yung nag-aakbay lang, ganun lang. Inakbayan ka? Yun lang. Oo. Parang nangihinayang ka, yun lang. Kasi ayaw ko pa talaga ma-involve sa showbiz. Hindi naman ako sa kanya. Basta kaibigan ko lang siya. Jay Manalo, Jeric Rabal. Eto na tayo, yung pinakapasabog sa lahat. Pinakamatinding pinag-uusapan. At ito ay ang Jeric Gonzalez. Mainit na isyong pinag-uusapan ngayon si Jeric matapos na ito ay di umano ay ma-involve sa isang gay lover. Di umano po ito hindi po tayo tiyak. At magkaroon ng relasyon kay Rabia Mateo na sinasabi din namang naging sugar mommy si Rabia. Sorry po hindi po rin ito kumpirmado. Pero ito ang kumpirmado. May relasyon umano si Miss Susel at si Jeric. Lilinawin natin. Ma'am Susel, aminin natin sa hindi. Yes po. Iniyakan mo ito. Tong issue na kayo ay may relasyon ni Jeric. Iniyakan ko siya dahil hindi totoong na may relasyon kami. Na-shock. I was shocked in that. Walang katotohanan. Ano initial na reaction ninyo nung lumabas yung mga pictures and videos ninyo na parang unsweet ninyong dalawa at naghaharutan kayo? Ganun naman ako talaga sa mga artista ko. Evan G. Manalo nga, naghaharutan din. Jeric Rabal. Kasi nga, ganun ako pag nag-ano ng mga artista ko. Pero wala akong mali siya doon. Ang ano ko sa kanila, minahal ko sila dahil artista ko sila. Ganun lang. Pero yung puso ko magmahal sa kanila na relasyon, never po mangyari yun. Hold your breath, mga kaibigan, mga kachika. Dahil eto na po tayo sa pinakamatinding katanungan. Narito ang picture at video ninyo ni Jeric. Okay? Sa video na ito ay ang sweet uli ninyong dalawa. Sa video na ito, tinanong mo si Jeric kung pakakasalan ka. At si Jeric naman ay sumagot na darating tayo dyan. Sasagutin ko ang tanong na yan. Tingnan nyo muna po. Napanood nyo na po ba to? Ayan, okay? Sasagutin ko Sa kanan daw ako pakasalan ko yun. Ang video na yan, nagkukunwari kami na nagsushoot kami, na mag-sweetheart kami. Parang lang, halimbawa, tayo mag-sweetheart, magsushoot tayo. O sige, ganitong gagawin. Tatanungin ko siya, sakali ba darating ang araw, papakasalan mo ako? Siyempre, sinagot niya, darating tayo dyan. Dahil, eksena yun. Hindi yun pagmamahal na talagang totoong nagmamahalan kami. Hindi yun. Parang ginaya lang namin kung paano mag-shooting na gagawin namin in the future, kung sakali. Pero walang mali siya yun. Jeric Gonzalez ba sasagot na darating tayo dyan kung may totoong Kasi siyempre nire-respeto niya ako dahil sa producer niya. Siya nire-respeto ko rin siya na artista ko siya. Yun lang. Bakit nyo po naisipan na mag-example o mag-drama-drama? Ano pong pumasok sa isipan ninyo? Kasi po nakainom kami that time Pero walang mali siya yan. Nagulat lang kami bakit nagkaroon ng video na hindi naman katotohanan yan. Wala yan. Ayun, labingan po ninyo, parang kung ako ay
isang ordinaryong taga-showbiz o ordinaryong fans o manunood ay iisipin kung, teka, sandali, parang may relasyon kayo. Oo, tama ka. Parang may relasyon. Ganon din ang ginagawa ko kina Jim Manalo pag nagharutan kami. Pagkatapos ng shooting, ganon lang kami. Pero walang namamagitan. Ayaw kong sirain ang pamilya ko. Ayaw kong sirain ang pagkatao ko. Kung papatulan ko si Jeric Gonzalez, anong tingin ng tao sa akin? Siyempre, pipirahan ako dahil may pera ako, di ba? Kaya lang, walang katotohanan, Jeric Gonzalez, napakabait na tao. Sobrang magalang, mapagmahal sa magulang, at matahimik. Di na nga nagsasalita yun eh. Dahil hindi totoo ang lahat, walang katotohanan yan. Tsaka hindi ko sisirain ang buhay ko papatol sa ganun. Never po. Hindi po ba kayo nagkaroon ng pagkakataon mag-usap uli nitong si Jeric Ay, Caraval hindi na- after nang lumabas yung mga video and pictures ninyo na sweet kayo at magkasama? Through phone lang, di na kami O ano po ang sabi ni Jeric? Sabi niya, may video na saan galing, di naman totoo yun. Sabi ko, oo nga eh. Pero ako, naipiktuhan talaga. Kasi kumalat yun eh. Nababas kami, ganito, ganito. Napakasakit maramdaman na first time ko na nababas. Ganito lang, edad ko, nag-51 ako. Never ko naranasan ang ganun. Ang daming mga hindi magagandang basher na ginaganon ka. Pero, sa akin, tinanggap ko dahil wala namang katotohanan. Ganon din si Jeric. Wala din katotohanan, hindi siya dapat mag-react din dahil hindi totoo. Dapat nga ako hindi mag-react dahil hindi totoo talaga. Eh kaya lang, yung mga anak ko, ipakita ko sa kanila na walang katotohanan, ilinisin ko pong pangalan ko. Kasi walang katotohanan. Kasi may pinaliwanag ko sa mga anak ko, may movie akong ginawa, Jeric Gonzalez ang bida. Kaya that time na nag-inuman dito, wala pa si Jeric dumating. Sabi may binigay yata kung ano, hindi ko nakalimutan ko na. Yun ang nangyayari, pero wala ho. I tell you frankly, wala ho kaming ano. Masakit, mami, ang akusasyon. Sinasabi na kayo daw ay sugar mommy. Excuse never ako magpapasugar, mami. Never. Buti sana kung ugod-ugod ako. Tsaka hindi ako papatol. Eh, pera po akong tao, pero hindi po ako papatol. O kung maghanap naman lang ako sakali yung businessman din na katulad ko na businesswoman, ba't ako kukuha ng artist? Diba? Ini-issue po kayo, mami, ng maraming netizen, ng mga intrigero at intrigera. Dahil kayo ay single ngayon. Yes. Wala na yung dating husband mo na, Yes po. na si Colonel. Oo. Ang sumunod ay break na rin daw kayo. Wala na kayo ng yung seaman. At single ka ngayon. Yes po. Handa pa ba po kayong umibig, magmahal? O meron pa ba kayong napupusuan? Wala na po. Kasi natatakot ako. Kasi, syempre sa katayuan ng buhay ko, baka pera lang after, di ba? Gaya, wag na lang. Mas masaya na ako dito sa business ko. Makatulong ako sa mga mahirap. Kaya pumasok ako sa showbiz na mag-produce kasi gusto ko makatulong sa mga tao sa industriya ng showbiz na magkaroon ng trabaho. Ganun lang po. Tahimik ang buhay mo. Pero eto Yes na po. pumasok ka sa Ayun. showbiz. May pinagsisisihan ka ba? Sobra. Wala mga sabi. Grabe. Tahimik ng buhay ko. Nagulong buhay ko ngayon. Parang, okay lang. Dasal na lang tayo sa Panginoon na ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Naikwento po ni Miss Susel nang magkita raw sila ng kanyang pamilya ay nagalit sa kanya. Pakikwento nga po. Umuwi ako ng Bacolod kasi sobrang stress ako sa nangyayari, no. Gusto ko magpaliwanag sa kanila, pero tinalikuran nila ako lahat. Ang sabi, linisin mo muna ang pangalan natin. Ayaw namin ma-involve sa ganun, mamatahimik buhay natin eh. Ang sabi naman ng asawa ko, wag na papasukin uli ang showbiz. Ang showbiz kasi, konting ganun lang, lalaki. Alam ko naman, yung nagpakalat ng video na yan, gusto yata magkaroon ng trabaho at dadami yung mga viewers. Naintindihan ko siya kasi trabaho niya yun eh. Pero wag pasobrahan. Wag naman ganun. Mami, hinahanala, sinasabi at iniisip ng mga tao na ang mga video na ito at pictures na ito ay very private. Yes nga. Paano siyang lumabas? Kanino ba yung kamerang ginamit? Sa line producer ko, siya ang nag-video niyan without permission sa akin. Hindi ko nga alam na videohan niyan. Pero pinapasa niya sa akin. After the video, sabi ko, bakit ka nag-video? Wala namang masama dun. Katuwaan lang naman. Ako naman kampante. Ang nangyayari, that time na nag-inuman kami, na pumunta dito si Jeric, tapos umuwi din. Dito kami naiwan ng line producer ko. Timing naman na may tumawag sa phone ko. Isa akong kaibigan, but hindi ko lang i-mention ang name. Naging kaibigan ko lang sa siguro 2 months pa lang. Pero hindi ko siya kaibigan na kaibigan talaga. Isang beses ko lang siya na-meet, pangalawa, then
nagtawag ng telepono sa akin, ganito, ganyan. Akala ko, syempre parehas kaming kababayan. Akala ko, ako naman kasi matrust talaga ako sa tao. Pero wala akong mali siyang ano. Nung gabi na yun, tumawag siya. Nagsi-CR ako. Pinahawakan ko yung cellphone ko sa line producer ko. Sabi ko, hawakan mo muna ang cellphone ko, mag-CR lang ako. Pero wala, hindi ako nagja-judgmental ng tao. Napag-isipan ko siya ng ano, ng masama. Kasi ganun ako, in good faith talaga yung ano ko. Ngayon, nung lumabas ako, kasi tumawag yung kaibigan ko na yan, sabi ko, hawakan mo nga, kausapin mo nga, kasi friend mo rin yan. Hindi ko naman yan nakilala ang tumatawag sa akin kung hindi dahil sa'yo. Di inawakan, silang dalawa nag-uusap. Di nung lumabas ako, kinuha ko ng cellphone ko. Tapos, nagbabay na ako sa kanya. Sabi ko, friend, babay na kasi naantok na ako kasi nalasing ako. Adi, kinaumagan ito na. Pero yung friend ko na yan, manghiram siya ng pera sa akin kasi lilipat daw siya ng bahay. 150,000. Nagtanong siya kung magkanong interest ng pawn shop. Sabi ko, so only 5%. Okay, friend, bigyan kita cheque. 162,500. Tutubo ka ng 12,500 sa 2 buwan. That was May yun, manghiram siya. Pero hindi ko pa siya kilala masyado. Pero ako, natouch ako kasi he need money talaga. That's why, sabi ko, okay, isyuan mo ako ng cheque, bigyan kita ng 150. But, hindi ko lang naibigay-bigay kasi malayo. Ang gusto niya, pupunta ako doon sa kanya. Nangyayari, palagi akong pangako na pupunta, hindi ako nakapunta. Kasi nga, ayoko naman ng gabi na, mga 11, 12, ipapahinga ko na yun eh. And then, nag-chat na lang ako sa kanya, punta ka na lang sa pawn shop, you pick up the check, at ikaw na, you will be the one to in cash na lang. Kasi wala kaming time. Ngayon, ang nangyayari, hindi na siya parang nagalit. Hindi ko alam kung nagalit siya, or what. Tapos may mga text siya, hindi ko nabasa. Then, nung kinaumagahan pala yun, nag-call siya. May video ako nakita sa kanya. Tinignan ko, bakit may video to? Pero, mukha ni Jeric Gonzalez. 3 video pala ang inano ng line producer. Inerase ko ngayon. So, line producer ang nagbigay dito sa tao na to. Hindi ko maklarify kasi cellphone kong hawak ko eh. Hindi ko siya ma-sure kung siya talaga. Teka muna, kasi yung cellphone na yun ay pag-aari mo. Yes, pinahawakan ko sa line producer kasi nga, yung friend ko that time tumawag. Ilasing ako. Ikaw na. Tapos nakita ko, ang mukha ni Jeric Gonzalez sa kanyang cellphone. Napunta sa kanya. Napunta sa kanya. So, malaking kaisipan, malaking pananong, paano napunta sa kanya? Kasi ang ini-issue rito, o pwedeng isipin ng mga tao, siya yung mismo galing dahil picture camera mo yung ginamit. Pwedeng isipin ng mga tao, galing sa'yo mismo. Ikaw mismo nagpakalat ng issue. Ito, magkwentuhan na tayo ng tama, Yung inerase ko yun, dinelete ko yun, pero hindi ko pa nakita kung anong klaseng video yun. Then, after 5 minutes sa pag-usap namin, ang sabi niya, friend, i-send mo nga ulit sa akin kasi hindi ko na mabuti. Ngayon, ako wala akong mali siya doon. Sinad mo naman sa kanya? Sinesend ko ulit sa kanya. Ngayon ang nangyayari ito. Nung nakalimutan ko na kasi busy ako sa work. I think yung line producer ko una-una nag-send sa akin gin-send kasi ng ng line producer yung binidyo ya sa akin eh. Hindi ako nag-video, yung line producer ang nag-video. Nakita mo na ng una, tapos hindi mo pa binura. Tapos ang ginawa mo, isinend mo pa dito. Hindi ko pa nakita. Wala pa akong wala kang nakita? Wala. Kung nakita ko lang na ganun, bakit ko isend uli sa kanya? So, sino ang nagkalat? Yun mismo yung nanghiram sa akin ng pera. Wala akong intensyon akala ko in good faith sa kanya. Pero napakasakit. Ikaw ba'y nasend ko sa'yo? Ipagkalat mo ba? Ikaw yan nag-post sa Facebook? Tama ba? Tanungin kita. Mabigat ang damdamin mo. Siyempre, pamilya mo ang nasasangkot dito. Hindi lang ikaw mismo. Sobra. Dapat, kung totoo kang kaibigan, hindi mo pinupost sa FB yan dahil wala akong nakitang picture na video na yan, diretsahan. Kasi tumawag hindi naman mo man lamang tinignan yung video bago mo isinend doon sa pinagbigyan wala mo. So, isang pa. malaking kasalanan mo yun. Ito wala akong alam na gano'n na. Pero man lang, huwag mong i-post kung talagang kaibigan ka. Diba? Ay, ngayon nakakalat na. Paano to? Lord nang bahala sa kanya. Iniyakan ko yan eh. Kasi sabi niya, mabait, ganito, hindi ko ganito, ganyan. Pero nakita ko yung katotohanan. Ang Diyos nang bahala sa kanya. May gusto ka bang sabihin o mensahe para doon sa sinasabi mong akala mo ay kaibigan mo? Siguro sa sakit ng loob, wala na akong mensahe sa kanya. Ang Diyos na bahala. Alam mo, mga taong ganun, magkakasakit niya na walang lunas. Tandaan mo.
Bihira ako magsalita, pero nagkakatotoo. I'm sorry God na kapag sabi ako ng ganito. Pero Kasi masama ako po, ganun. masama po ang mag-curse. Sa sobra lang siguro ako sa ginawa sa akin na ano ako lahat ng pamilya ko. Mula sa kinaupuan mo, madam, ano ang nararamdaman mo ngayon sa mga oras na to? Sobrang sakit po. Sobra. Lahat ng mga anak ko, hindi na ako kinakausap. Napakasakit. Pero yung nagawa nun, magbayad din. Kasi wala ho akong intention na gano'n ang mangyari. Sa akin naman, di naman ito katotohanan. Sa ganyan lang, buti sana kung nakabold ako dyan, nakahubad ako dyan. Iyon ang masama. Wala nga kahit wala nga halikan nga, Diyos ko ba? Kasi walang mali siya yun. Kung totoong may relasyon kami niyan, hindi pa, napalakad-lakad nga ako sa video Hindi ko nga nilambing yan Bihira lang lumapit ako dahil may project kami, ganun lang. Kung talagang may relasyon kami, hindi yakapin ko ng romansahin ko yan dyan, di ba? Wala kaming relasyon, ganun lang ginanon ko lang. Anong mali dun? Mga tao naman talaga, oo. Madam, ipagpaumanhin mo, ma'am, ang itatanong ko sa'yo. Okay Type po. nyo ba o crush nyo si Jeric Gonzalez? Ay, ito wala ho. Hindi ko siya crush, hindi ko siya type dahil ayoko ma-involve sa edad na ganun. Never pa po ako nagkakaroon ng ganung edad na magkakaroon ako ng class. Nangingilabutan po ako. Sundutin ko po yung tanong na Yes po. medyo Oo. mas mabigat pa ng Oh, konti. okay po. Pumapatol po ba kayo sa mas batang lalaki? Ever since wala, hindi ho. Hindi ho ako. Hindi ko type ang mga batang lalaki. Alam nyo ba po kung bakit? Kayo ang nagbigay ng walang respeto sa sarili nyo. Sa edad nyo yan, papatol ka sa batang yon. Gusto mo ba mawalan ka ng sa mundo, ng respeto? Hindi ho ako pa basta-bastang tao. May gusto po ba kayong sabihin doon sa mga taong nangiintriga, doon sa taong nagkalat, at doon sa mga taong lumilihis sa kagandang hasal na kung saan sinasabi na kayo ay pumapatol sa mga tulad ni Jeric? No. This is the first time na na-link ako na walang katotohanan. Ako, producer ako. Kung talagang gusto ko mga bata, bakit yun ang kukuhanin ko? Na maraming intriga sa kanya. Kung sakali, kung pumapatol ako sa bata, ba't hindi ko gawain yun? Nire-respeto kong sarili ko. Sa ganitong katayuan, kung papatol ako sa taong ganun, never ho. Ang taas ng tingin ng mga tao sa akin, ang taas din ng tingin sa sarili ko. Ano nararamdaman mo ngayong ini-insist ng mga tao na meron ka ng Jay Manalo, meron ka pang Jeric Rabal, at eto ngayon, Jeric Gonzalez? Ito Iyan ang mga katanungan nyo. Tatawanan ko lahat yan dahil walang totoo sa tatlong yan. Mensahe para kay Jay Manalo. Kay Jay Manalo, alam ni Jay Manalo na wala akong sa kanya. Wala akong gusto, hindi ko siya type, hindi ko siya Gusto ko siya maging artista ko. Aside that, wala. Malambing lang ako sa mga artista ko. Kay Jeric Rabal. Jeric Rabal, medyo may crush ako doon nung araw. Pero walang namagitan din sa amin. Kaya lang, maganda lang ako makipagrelasyon ng maging kaibigan sa kanya dahil tumagal ang pagkikaibigan namin. Kay Jeric Gonzalez, Gonzalez. mas lalo na. Ngayon nadala ako dito sa nangyayari. Kahit pakipag-usap nga, ayoko na makipag-usap Puro Jay ang mga lalaki na link sa'yo. Ewan ko nga ba, bakit ganun? Ngayon bilang isang producer, kayo ay may mga pelikula. Ano-ano yung mga pelikula ito at kailan ang showing? Ito, next month, yung Doctor's Prayer ni Jeric Gonzalez. Magandang movie to. Shoot na kami next month. Mag-start na kami August. Ito, walang talagang malinis na to. Walang involved na mga pag-ibig yan dyan. Tinapong ko na yon kasi malinis ako. Wala akong doon. Mami, willing ka bang ma-inlove or willing kang magbigay ng kayamanan sa mga lalaking posibleng ma-inlove sa'yo? O ikaw ba yung klase ng babaeng kapag na-inlove sa isang lalaki, nagbibigay? O parang ikaw ay tulad mga bakla na tulad namin mga bakla na bigay ng mga pera sa mga lalaki? Ay, hindi. Sasawa ko lang yung ginawa. Dahil mahal ko yung asawa ko. Pag sinabi yan, Land Cruiser, bilang ko siya. Dahil asawa ko siya. So, malinaw, maliwanag. Yes po. Wala kayong relasyon. Wala po. Ako na po mismo magsasabi sa susunod kung mayroon. Mami, tingnan mo yung salamin. Bakit? Anong gusto mong sabihin sa sarili mo kay Lucille ngayong nai-issue ka? Ay, Susil.
tigilan mo na yan ang mga pakipag-usap sa mga artista mo. Baka ano ka na naman ulit. Oo. Careful ka na lang sa susunod. Huwag ka na masyadong mag-close. Kasi nababahiran. Mag-distance na lang ako. Kang artista ko lalapit, distansya na lang ako. Yun na. Yun na lang. Oh, ayan mga minamahal kong viewers and listeners. Natatawa Bahala ako. na po kayo kung naniniwala kayo o hindi kayo naniniwala kay Miss Susel. Nasa inyo na po ang inyong desisyon Bahala sila. kung ang mga sinabi ni Miss Susel ay pinaniniwalaan nyo o hindi. Tama ba ako, Miss Susel? Oo naman, Tita Morley. Ang ganda-ganda niyo. Ang ating episode ay katotohanan, Yes po. realidad, kuwento sa likod ng kwento. Yes. Kayo na po humusga kung totoo nga bang may relasyon si Jeric Gonzalez at si Miss Susel Nipa. Totoo rin ba na nagkaroon sila ng relasyon din ni Jay Manalo at ni Jeric Rabat? Tatawa. Mga question na ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. Kayo mismo ang makakaalam at makararamdam sa pamamagitan ng aming kwentuhan. Kayo po, bahala na kung anong iniisip nyo sa akin. Basta malinis pong konsensya ko. Ang Diyos nang bahala sa inyo. Kaya po, pinatawag ko talaga si Tita Morley kasi gustong-gusto ko siyang mag-interview sa akin. Kasi, para malaman ang katotohanan, wala pong totoo sa tatlong binibintang yung lalaki sa akin. Sila po ay mga artista ko lang. Ganun lang po ako maghawak ng mga artista ko. Maharot lang ako, pero wala ho akong ginagawang masama. Yun lang sana. Bahala kayo kung paghusgahan nyo yan, basta ako malinis. Nakatingin sa atin ang taas, kayo na pong bahala maghusga. Kung ipatuloy nyo yan, nasa sa inyo yan. Basta sa akin, malinis po. Tita Morley, maraming salamat ha. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka sa anman panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.